nga kailugdan sa pagpangamuyo. At kung suguran, pagtutuig upod sa mga pagpangamuyo. Hindi suguran sa kabalakang, sa kahadlok. Dahil sa ating unang pagbasa, ginapainuman kita sa Ginoo na sa pagsugod sa pagtutuig, ginaugdan kita sa bendisyon sa Diyos. May galing na first reading, ang instruction sa Diyos kay Aaron, kay Moses, isugo si Aaron, na bendisyonan ang tanan na pamilya sa Israel, bendisyon sa Diyos. Every time na ibayaw ni Moses ang iya mga kamot sa pagbendisyon sa katauhan, binabato nila ang bendisyon gikan sa Diyos. Kanina nga ancient prayer nga ginhatag sa Diyos tira kay Abraham kag sa pamilya ni Aaron, ang mga ang blessing nga ginhatag sa Diyos sa aton, not just for New Year, but every day. Hadaan pinabindisyon kita sa Diyos. Kaya kung pinabindisyon kita sa Diyos, dapat wala si kahadlok dira sa aton kasing-kasing. Wala sa mga worries dira sa aton kasing-kasing. Sa aton kaya gani, sa aton, ginakumpleto na ako o dito, wala man ako sa 30 putas. Ginakumpleto ko ang 30 putas, minsan mahal 1,600, I think 1,500, 1,600 ang isa ka basket na kumpleto gig. Hindi ka na ng problema pag pangita ka. Kaya arap ka sa isa ka basket, kumpleto na, 30. Pero 1,600 man guro o 1,000. Ang ibang bisa naman, ang ilang ng mga prutas, nagagabakakit, kay may ginakulbaan kasi hindi maayo ang bukos namin na tuig. Kasi manas ang mga abot sa among kabuhi. Kaya, baklo na lang natin na prutas para magdala sa among sa swerte kuno. Mga pagkain Kristo, nagabunga ini ang naang na nagabuhat ang isa katao sa subong sinikukot kay nahanap kita na hindi maayo ang mag-aabot sa kabuhi naton sa mga abuton na tuig. Mga pagkain Kristo, hindi dapat kita ng hatlok tungod kay ang pag-ug tuig kasubong ini sa isa kapag paper na wala sa sulat. Ang pagtuntuin, kasubong sa isa ka papel na wala sa sulat. Samtang nag-aabante ang mga ilandaw, pinasulatan, pinakatuig, kat ang tawag sa nasulat tira, history. Kaya ano kahabutan mo sa pagkatubang sa bagong tuig? Pakantiman nila siya. Ang atong batunod, amo ang bendisyon sa Diyos. Pagsalig sa Diyos. Ikaduha, mga pagay Kristo, siling sa ikaduha na pagbasa, siling diri. Let us live as sons and daughters of God, not as slaves. Magpabuhi kita isip mga anak sa Diyos, hindi kabuhi sa mga sunugoon o mga ulipon. Ano ang kabuhi sa isa ka ulipon? Mahadlukon. Hindi siya luya na masala o masayo sa iya mga minahimo samtang nag-aalatan siya sa iya amo. Kaya kung masala siya sa iya mga minahimo, makahimo siya sa hindi maayo, posible nga una, patyon siya sa iya amo. Ikaduha, palayason siya sa iya amo. Ikatlo, madulaan siya trabaho. Kaya every time na mag-serve ang isa kasulugoon sa iya amo sa Old Testament o sa panahon sa natong Jesucristo, ang itsura sa sulugoon, hindi na-resmine. Nagalugo,
Bisan ara ang iyang amo sa iya tubangan, nagadugo. Every time na mag-approach sa iya amo, nagadugo. Because every time na maghalin ang ubang sa iya amo, paatras na nagadugo, hindi nagatalikod. Kaya nga, kung magtanaw o magtulog ang isa kasulubuon sa iya amo, o maglakad, patalikod sa iya amo, disrespect sa iyang amo. Kaya tungod sila, amay siya nasulutan. Kaya kung walang isa ka amo, ang isa kasulutan, ang nakatulog sa iya kasi hindi lang niya pinabantanan ang iyang kabuhi at iyang mga mulato para hindi masala. Kaya nga, basi maagi ang iyang amo. Pero sa ato Diyos, mga Pagkain Kristo, hindi sumong sila. Siling sa ikaw na pagbasa, isang hindi kita mga anak sa Diyos. Inampun kita sa Diyos na iya mga anak, hindi mga ulipon, kundi iya kauwahiyon na mga kaanakan. Kagtungod anak kita sa Diyos, siling sa ikaw na pagbasa, mga manubli kita sa tingharian sa langit. Nagtungod sila mga Pagkain Kristo, mga anak kita sa Diyos, mga hingway kita. Hindi kita mga ulipon. Ganito matutulungan ninyo ang gospel sa prodigal son. Matapos na gastos niya ang tanan niya iya pagkabutang ini nga isa ka anak. Naurot, nagiging sirap niya kabuhi. Sa niya pagpalit sa yamay, anong siling sa niyalay? Dali, siling sa iyang mga sulod. Dali, dan ako yung sandalias. Singsing, nagsangka pa, ibalik inakira sa iya. Hindi siya ulipon. Ulipon, mga Pagkain Kristo, wala ang sandalias. Nagatiil. Pero pagbalik sini nga yan anak, insuksukan si sandalias. Kung silingon, in-restore sa Diyos, ininayana nga nadula, makatko sa pagkaanak sa siningaman. Ibalik, inakating kita. Kung ini, mga anak kita sa Diyos, kung mga anak kita sa Diyos, wala dapat kita sinagkakunbaan sa atong kabuhi. Wala kita sa dapat na worries sa atong kabuhi every day. Anong nasiling sa Ginoo? Kung magkulang kita sa atong mga panginaglagan sa atong kabuhi, ginatuluan kita na pray, magpamunuyo, magpanapit, magpanawag sa atong amay. Abba, Father. Eh gani, itutuwa kita na Jesus ang prayer, Our Father, who art in heaven, Abba, Father. Kag sa atong pag-address sa atong amay sa langit, ano ang ginabuhat sa misa ka ama? Diba? Before pa magpalapit ang isa ka anak diya sa iyang inikanan, nakaibalo ang inikanan kung ano ang iyang kinahanglanan. Kaya, ang siling sa Ginoo, para maangkunan ang mga blessings, hindi paagi sa mga bilog na mga prutas, hindi paagi sa paglukso in New Year, hindi paagi sa pagsuksok sa pulkadas or mga square-square na pula. Hindi, kundi ano ang pinasilig sa Ginoo? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Magkabuhin kita, isip mga anak sa Diyos, mga pinalangga na anak sa langit na o na anak. Lastly, my dear brothers and sisters, sa pagsukat natin sa pagtutuin, sundo natin si Maria. Si Maria, itutuan kita kung paano patunod ang kabubuton sa Diyos. Siling sa atong gospel. Sa kabatian ni Maria,
ang mensahe sa mga manumbantay sa karnero na pakitaan sa mga angeles. Kagini nga mga manumbantay sa karnero, gindala ang mensahe sa mga angeles dito kay Maria. Nakita sa kwan sa mga manumbantay sa karnero, si Maria kaungkol ang inabako na nabutag na anak na bata na si Jesus. Nag-insay-say nila kung ano ang hambal sa ila sa mga anghel sa pagdito sila sa lamagon. Kagsang napakyanin ni Maria, sili San Lucas sa atong gospel. In pamalandungan ni tanan ni Maria dirang sa iya kasing-kasing. Wala siya nag-reklamo. Wala siya nag-worry sa iya makabuhi. Kung iyan ining pamalandungan, ikan sa pag-anunsyo sa anghel, hasta sa crucifixion sa natong Ginoo, hasta sa pagdubong sa natong Ginoo, kag sa pagkabanhaw sa natong Ginoo. Si Maria nagapamalandong Biyernes. Kagang resulta sa iyang pagpamalandong, ang tanan niya yung ginabuhat sunod sa kabubuton sa Diyos. Pila sa aton ang nag-react immediately na walang nagapamalandong. Kaya gani sa ulihi, kita ang magapangayo, simpasensya. Diba? Every time ay mabangkian kita na imahayo, mariyak tayo. Kagang aton reaksyon minsan, sobra-sobra. Post sa Facebook, message tayo kay Siko, and then, ay ang makinig ang maayong na pagtulunan na makuha natin kay Maria. Pero may nagapamalanto, nagapamaki sa pulong sa Diyos. Diya sa ikabuhi. Nagpon kita, kamatian na natin ang mensahe sa Diyos sila sa atong kabuhi, mangimatawhay ang atong 2026.